Gulay lang Manong. Okay, napaka-interesting na title ng bago mong pelikula. Ito ay entry sa Cinemalaya. Gulay lang Manong. Para bang tinanong ka ba na, Manong, may karne ho ba kayo? Ganun, gulay lang Manong. Pero alam natin na very controversial ang topic na ito. Yeah, bukod sa controversial, I think marami siyang mga sensitive topic na nandito nakapaloob sa pelikula. Number one na dito ay yung plight ng mga farmers natin, yung struggles nila for their daily lives talaga. Kung paano umaabot yung mga produce nila from the moment na kinuha nila yon hanggang sa umabot sa atin, sa mga hapagkainan natin. Kaya in general, in general talaga. Kumbaga, the way we immerse kasi while doing the film, nandun talaga yung point na kausap namin yung mga farmers. Tapos kinakausap namin sila kung paano ba tumatakbo yung negotiation ng different levels of middleman bago umabot sa mga lamesa ng mga consumers. Wow. At isa pa rin sa part ng Gulay Lang Manong ay yung access sa alternative medicine na isa rin siya sa pinag-uusapan sa Gulay Lang Manong. Pero ikaw, Cedric, paano mo pinaghandaan yung role aside from talking to farmers personally? May iba ka pa bang mga technique na ginawa? Did you internalize, ganyan? How did you prepare for this role? Definitely, yung internalization, yung technique lagi naman siya nandyan. Pero depende kasi lagi kung ano yung mga script na ibinibigay at yung mga role. Number one na siguro yung pagiging collaborative dapat lagi. Together with the directors and other staff and actors ng bawat pelikulang ginagawa. Siguro ang pinaka naging technical lang ako ay kung paano yung protocols and kung paano gumalaw ang isang pulis. Kasi yung role ko dito ay isang pulis, ang pangalan niya ay Ariel Lacson. Tapos... Yun talaga apelido Yes, Bo Ariel Lacson talaga. So feeling ko, just to add to what I usually do sa paghimay ng script ko. Nandun yung pag-aaral kung paano dapat gumalaw ang isang pulis at ano yung mga protocols nila when it comes to handling cases. Yun. Wala ka issue sa... Sa? Yung... And then? Kung pinag-uusap mo, yung cliché, stereotype yung body, pero... Wala eh. Yeah. Well... Hindi lahat ng pulis may tiyan. Oo naman, pero dito kasi parang SPO1 pa siya. Parang wala pa, tama ka. Kakalabas pa lang ng academy eh. Tama ka dyan. Sariwang-sariwa, wala pang laman yan. Okay. Ikaw ay nahahanay na sa mga... Parang kumbaga mas marami kang mga, let's say, art house leaning projects rather than yung mga mainstream. Even yung isa sa mga comedy mo, yung Panty Sisters. Ay komedya pa rin at Junlana pa rin yun. Yes. Ito ba ay talagang, ito na itatahaki mong landas talaga? Paano pag may nag-offer sa'yo, kunyari, action star, mga ganyan? Well, alam mo, Kuya Lord... Mga batang rekto, mga ganyan. Alam mo, Kuya Lord, kasi... buti nabanggit mo siya. Kasi yung ginagawa kong pelikula ngayon, medyo action-packed din siya. So parang, I think it's not about the genre that I will do. I think it's really more on kung ano yung binibigay at pinaglalaban ng script at kung maganda ba yung pagkakasulat sa kanya. At kung dun sa tinatanong mo kanina, kung paano ko kunyari nagiging lean toward na ako sa para art houses ng mga film. Syempre, kung meron din siya advocacy and may mga voices na makakatulong yung platform ko, why not? At syempre, para kasing dahil nga simula ko sa theater. So, as much as possible, yung mga gusto ko sanang ginagawa ay merong social commentary. Yun yung importante sa'yo yun. Yeah. Kasi para sa akin as an artist, yun yung pinaka-power namin, yung boses namin, yung for people to get inspired sa mga ginagawa namin. Bring to light yung mga issues na ganito through your films.